init pa rin ang usapan ng politika. Yung ano natin ngayon, Vice Presidente talaga ang target na ngayon ng husto. Kasi yung ano kanina, yung hearing kanina, hindi na naman niya sinipot. Tapos, kaya hindi niya sinipot yun kasi meron siyang naaamoy na hindi maganda. Ito sumingaw na. Sumingaw na yung impeachment na sinasabi noon pa tong mga ilang, siguro mga isang buwan na to, na umuugong talaga yung ano talaga na may impeachment na mangyayari talaga sa ating VP Sara. So napanood ko yun na may in-interview to si President Bongbong Marcos na di daw yun totoo. Lahat daw yun mga gawa-gawa ang istorya, fake news, mga ganun. Tapos mayroon ding mga congressman na, deny na naman sila, todo deny. Ang sabi naman, dito wala kaming narinig dito na may mga ganun mangyayari dito sa impeachment. Tapos sabihin ko sa inyo kung ano to ngayon, na may interview si VP Sara na tungkol dito sa hearing nga, tapos nabanggit niya yung impeachment sa kanya na mayroon ditong mga ganun. Anyway, mayroon akong ipaparinig sa inyo na tungkol dyan sa mga sinasabi niya na mangyayaring impeachment. Tapos may isa pang video ko napanood na kay kay Showbiz Duro, mga ganun. Mamaya ipaparinig ko sa inyo para idugtong-dugtong natin itong istorya na to tungkol dito sa impeachment na mangyayari talaga sa ating VP. Kasi sila talagang wala nang frustrated na talaga sa laban ngayon. Imagine ang labanan ngayon, isa laban na sa mga tauhan yan sa Kongreso. Hindi lang isa laban sa dalawa, laban sa tatlo, laban sa ganito. Parang halos na mga tao dyan sa Kongreso, kalaban niya si VP. Ang kalaban nila isa, tapos babae pa. Ang kapal ng mga mukha ng Kongreso natin ngayon, sa mga congressman. Talagang ito si Suarez, ito yung sa may Antipulo ba ito? Pakinggan nyo man yung video na to ngayon na paparinig ko sa inyo para maidugtong-dugtong natin to. Play ko yung video na to. Play ko tong pakinggan natin yung nila, yung interview na to ni VP Sara. Tapos reaction na natin to patapos ng audio na to, marinig nyo. Si Congressman Jill Bongalon of the Ako Bicol Party List said na kung hindi naman daw po kayo interested sa trabahong ito, mag-resign na lang daw po kayo. Sabi din po ni Kong David Suarez, Deputy Speaker David Suarez, na most of the congressmen felt na the Vice President, kayo daw po, with all due respect ma'am, sabi po, mag-resign na lang daw po kayo kasi parang hindi kayo interested sa trabaho ma'am. Ano pong inyong masasabi dito sa sinabi ng quote-unquote young guns of the Congress? Actually, kung mapapansin nyo, hindi ako nakikipag-usap sa kanila. Nakikipag-usap lang ako kay Zaldico at kay Martin Romualdez. Pero pagbibigyan kita, Ren? Yes po. Yes, pagbibigyan kita. Gusto nila mag-impeachment, diba? Yun, so apparently, lumabas na. Pakiramdam ko at sa tingin ko sa mga nangyayari, wala silang kaso for impeachment. Kaya sila nandyan. Kaya sila sige hanap ng kung ano ang gagamitin nila. Ngayon, ang track ni Franz Castro, ni Trillanes is impeachment. Dalawang tao. Gumawa sila ng isa pang track na resignation. Parang papalabas nila, grupo. impeach ka namin for wrongdoing, whatever. And then, itong isang grupo na ito, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis, kapituko ka. Panibagong grupo. Pero, hindi naman kasi ako sasagot sa young guns. Dahil, kailangan ko sumagot sa 32 million na bumoto sa akin. Hindi sa isa or dalawa na tao. Kaya, hindi ako aalis dito. Dahil nilagay ako ng mga tao dito, believing that I will work for the country. And that is what we did. We worked. Okay. Ito. Gawa ko ng reaction. Yung sinasabi niya, no?
yung VP natin nagsalita na tungkol dun sa impeachment. Noon pa yan nakarang linggo pa yan na harap-harapan ng Kongreso na sinabihan niya na mayroon kayong binabalak sa akin na impeachment. Yung time na yon, may mga congressman nun, todo dinay na. Ganun talaga ang mga congressman todo dinay. Ngayon, sumingaw na ulit. Ngayon, di nila kaya talaga anong pwedeng gawin nila. Di nila matibag-tibag tong VP natin ngayon Kaya yung mga congressman ngayon, sumasakit na ulo nila kung anong pwedeng paninira pang gamitin nila. Paninira na. Kasi sa Kongreso pa lang ngayon, yung budget hearing ng OVP, ilang beses na to na hindi niya sinipot. Andyan na nga yung listahan Halimbawa ako, nagbigay ko ng listahan, bahala na kayo dyan. Iyan yung budget na gusto namin. Nandun tapyas na nga yung budget niya. Hindi niya sinipot. Kasi wala rin mang mangyayari Kasi lahat naman siya chap-chap na Ito, tanggalin namin to. Ibigay namin to kasi kahawig naman to sa DSWD. Ibigay namin to sa DSWD. Ito may programa ka dito para sa yung mga libro-libro na to. Ibigay namin to sa DepEd. Yun ang ngayon ng Kongreso. So ano pang saysay? Kung ako halimbawa Vice Presidente, ano pang saysay? Punta ako dyan sa inyo. Chap-chap na nga. Tinanggalan na nga niyo ako ng mas sa kalahati. Tapos babalik pa ako dyan. Ganun pa rin Magkaroon pa tayo ng bangayan ulit dyan. Tapos pag hindi tayo magkaintindihan, sabihin na naman ulit yan. Halimbawa ako Vice President, brati nila na naman ulit. Di mas okay yung ginawa ngayon ng VP natin. Umiiwas na siya sa gulo. Kaya lang ito mga congressman ngayon, di ko alam itong mga congressman natin ngayon, karamihan dyan sa kanilang mga lalaki, bading ba kayo, Your Honor? Hindi na kayo maintindihan, sir. Napaka-ano nyo niya na, parang babae yung kalaban nyo. Tapos walang kalaban-laban yan. Hindi nga siya nagtawag ng kasama dyan sa Kongreso Lahat yan inaako. Ngayon ng impeachment, sumingaw na naman ulit to na parang pahigpit na ng pahigpit. Ngayon, itong marinig nyo ulit na ngayon, ipaparinig ko sa inyo. Ito yung matindi kasi sino yung nito, nagpasingaw ng husto? Si Gadon. Pakinggan natin yung sinasabi nitong video na to na yung galing kay to. Shubis Chikadoro. Ito yung na ko sa niya ngayon, yung sinasabi niya. Pakinggan natin. Si Vice President Sara Duterte at hindi si Pangulong Marcos at mas lalong hindi si Larry Gadon ang pinili ng lahat ng miyembro ng pinakamalaki and one of the oldest business organizations sa Pilipinas, ang Philippine Chamber of Commerce and Industry, para maging kanilang panauhing pandangal sa kanilang ika-50th edition of the conference. Ayon kasi sa ulat ng bilyonaryo ang Philippine Chamber of Commerce and Industry, ang pinakamalaking organisasyon ng negosyo sa bansa, ay naninindigan sa likod ni Vice President Sara Duterte na nakatakdang mamuno sa Philippine Business Conference and Expo ngayong Oktubre sa kabila ng mga kontrobersya kamakailan. Naka-schedule para sa October 22 to 23 sa Marriott Grand Ballroom, makikita sa PBC and ECVP Duterte na maghahatid ng keynote address. Wait lang, putulin ko dito. Bakit si VP ang inimbitahan nito? Samantala, ang nito, dapat presidente ito. Ibig sabihin, ang malalaking negosyante sa Pilipinas, walang tiwala. Walang tiwala sa ating presidente. Insulto to sa presidente natin kasi hindi siya inimbitahan nito sa pinakamalaking grupo nito mga businessman. Pinakamalaking businessman to sa Pilipinas. Tapos bypass ang presidente, doon sila sa vice presidente. Ay anong reason? Walang tiwala mga malalaking businessman. Kasi nakikita nila mahina. Tuloy natin ang video. Inorganisa taon-taon ng PCCI, ang PBC&E ay nagsisilbing pangunahing plataporma para sa business networking at mga talakayan na naglalayong palakasin ang industriya. Ang kaganapan sa taong ito ay minarkahan ng ika-50 na edisyon ng kumperensya, isang pangunahing milestone para sa organisasyon na may higit sa 1,300 na delegado mula sa parehong lokal at internasyonal na mga sektor na inaasahang lalahok. Ito ay isang makasaysayang kaganapan at isang karangalan na pamunuan ang Kamara sa isang napakahalagang milestone.
Ang Philippine Business Conference ay ang pinakamalaking convergence ng lokal at internasyonal na mga lider ng industriya sa ating mga public policy makers, sabi ni PCCI VP for Trade Brian L. Ang. Nagbigay din si Duterte ng keynote address sa 49th PBCNE noong nakaraang taon na ginanap sa Manila Hotel. Hindi katulad nitong si Marcos Jr. na tanging ang bibigyan ng pansin at prioridad ng mga negosyante ay sina Ayala lang at Pangilinan. O yun, sandali lang ha. Putol muna ito sandali dyan. Yun, narinig natin. Priority, Ayala lang at saka Pangilinan. Anong mayroon? Anong mayroon sa dalawang negosyante na yan? Although sobrang laki naman nilang negosyante. Pero anong mayroon? Bakit paborito ni Marcos lang yan? Ba't di niya anuhin? Ba't di niya pantay-pantay ang mga malaking businessman sa atin? Yan lang ba yung nagbabayad ng tax ng Pilipinas? Yung dalawa lang na ba yan? Yan ba yung nakikinabang lang ng Pilipinas sa kanilang mga negosyo? Tanong lang po ng mga taong bayan. Tuloy natin ang audio na to. Samantala, tila nakakaamoy naman si Larry Gadon hindi maganda ang mangyayari sa Marcos admin kapag itinuloy ng mga kaalyado nila ang impeachment complaint. Ito yon, idugtong natin yung sa sinabi ni VP Sara doon sa isang audio na narinig nyo kanina. Idugtong natin ngayon, yung kay Gadon. Ibig sabihin, nagpasingaw nitong impeachment si Gadon na mayroon talagang impeachment na mangyayari. Tapusin natin yung audio na to at kukuha lang ako ng mga iba pang nito, iba pang opinion ko. VP Sara, kaya parang natatakot ito. Ayon kasi sa ulat ay, hinimok ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadon ang bagong alyansang makabayan na ipagpaliban ang plano nitong magsampa ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa maling paggamit ng pampublikong pondo. Bagamat iginagalang ko ang pagnanais ng bagong alyansang makabayan na simulan ang mga paglilitis sa impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte, sa aking hindi hinihinging mungkahi, imumungkahi ko sa kanila na dapat nilang islave ang planong ito sa ngayon dahil wala ng oras, aniya ni Gadon sa isang video na naipost sa Viber. Sumingaw? Sinabi ni Gadon na dahil magsisimula na ang paghahain ng Certificate of Candidacy sa ika-1 ng Oktubre, maraming miyembro ng Kamara ang mas mag-aabala sa kanilang kampanya. Kaya siguro ay ipagpaliban na muna nila ito at doon sa susunod na kongreso na hindi nila pag-isipan kung ito ay talagang itutuloy nila dahil sa ngayon ay wala na talagang oras, dagdag pa niya. Malapit na rin magkaroon ng Christmas break and pagdating naman ng January, election fever, campaign session na, dagdag ni Gadon. Iminungkahi ni Gadon sa bayan na mangalap ng mas maraming ebidensya para palakasin ang kanilang reklamo. Maganda rin naman itong magiging proseso niya dahil mabibigyan ng pagkakataon si Vice President Duterte na ipaliwanag ang kanyang posisyon dyan sa mga issues na yan ng confidential funds na pinalabas na rin ng COA na marami ritong mga disallowed at marami talagang question sa bagay na yan, aniya pa. Siguro ito na ang pagkakataon para mabigyang linaw yan ni Vice President Duterte at mabigyan din siya ng due process, dagdag ni Gadon. Waiting nga Gadon, baka natatakot lang kayo sa magiging kakalabasan ng pa-impeachment ninyo. Bakit hindi pa ituloy? Maganda yan para magamit ng mga kongresista at senador na kaalyado nyo na pangako sa taong bayan na kapag nanalo sila tuloy ang impeachment kay VP Sara. Bigyan natin ng opinion na naman ulit. Ito si Gadon, sumingaw na. Siya nagpapasingaw nitong impeachment na mangyayari kay VP Sara. Pero sabi nga niya, di ba? Wala na silang taon na ito na gagawin to nila. So meron silang balak talaga na itong susunod taon na pagkatapos ng pagkatapos ng eleksyon, doon na ipoposto yung impeachment na to. At tingnan natin kung mabuo ba talaga itong impeachment nila. Kasi ngayon talaga, wala na silang time pag pa sila ng impeachment nito kasi magpa-file na ng candidacy sa itong October, tapos lang na yan, campaign na naman nila. So, ma-displace to nila itong issue na to. Mapabayaan nila to. So, sunod taon, ito yung bantayan natin. Kasi ito yung pinaka-critical na pamumuno ni VP sa posisyon niyang Vice Presidente kasi ito na yung didikdikin na siyang gusto dito sa sunod taon kasi ayaw nilang umabot ng 2028 dahil na naman yun, mag-i-election na naman ulit tayo. So itong pagkatapos itong 2025 na election, dito natin to bantayan ng husto kasi malaking galawan na to.
ito na yung inaantay talaga nila na pagkakataon na maggawa talaga ng malaking issue kay VP Sara. So di na sila nahiya, no? Yung mga kongreso ngayon, di na nga sila pinuntahan ng Vice Presidente. Ngayon, yung matapos nila yan dyan sa kongreso, yung budget na hiningi ng OVP, pupunta na yan sa Senado. So palagay ko, ang Vice President natin, pupunta yan sa Senado. Sino makakasalubong na naman niya doon? Ito na naman si Senador Hontiveros. Yan na naman yung makakaano niya doon. Siguradong magkabanggaan na naman ulit yan. Sigurado ako dyan na sila na naman ang yan. Babae to babae na naman yan. So ito yung bantayan natin ha. Impeachment na niluluto nila na sumingaw kay Gadon. Ito si Gadon kasi, di talaga ito mapagkataguan kasi ganyan ang ugali nito eh. Putak ng putak kasi rito si Gadon. Noon pa naman to eh. Sayang to si Gadon na binuto ko pa naman yata ito nung nakaraang mga eleksyon. Kasi gusto ko tong niya. Pero ngayon na sobrang sip-sip pala talaga. So sorry ka Gadon. Pag gawin nila to ulit ng senador, wala na. Di ko lang matanan kung naano ko ba yan. Naibuto ko ba yan dati. Kasi nga diba doon sa may nga yun. Sa unit team. Pumili ako ng mga senador para naisama ko yata to sa aking binuto. Gadon. Pero di ko sigurado. So ito yung natin. Bantayan ng husto itong mangyayari sa Vice President natin susunod na pagkatapos ng eleksyon ito. May mangyayaring hindi magaganda sa Pilipinas. Palagay ko, lalaki ang problema to lalo.